Pinalamang na ng 18, gusto pang manalo. 3-point shot mula kay Luka, galing naman sa depensa ni Tito Rudy. Hindi alam kung saan pupunta. 109-108 para sa Dallas. 2-0 na sa series. Yung nag-iisang field goal pa ni Luka sa last quarter yung nagpanalo. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Anthony Edwards. Hindi na nga masyadong nang tatrash talk ngayon eh. Meron siyang 21 points, 5 rebounds, 7 assists, 5 out of 17 sa field, 7 points si Edwards ng second half. Si Karl Anthony Towns naman hindi na masyadong pinalaro nun dahil kay Naz Reid na meron 23 points at 7 out of 9 sa 3-point area. Si Kyrie 20 points, 4 rebounds, 6 assists, 13 points nung last quarter lalo na yung big 3-point shot niya nang sumablay yung dalawang free throws. Yung last shot ni Luka na nagpapanalo sa game, may kasama pang trash talk yung kay Tito Rudy. Nasigo kasi kanina sa may ribs. Go home, pinauuwi niya na si Rudy Gobert. Malaki talaga ang galit ni Luka. Yung mga tawagan dyan, wala na tayong magagawa. Kumikitang kabuhayan yan. Yung kay Edwards nga kanina, hinawakan niya na si Kyrie pero hindi natawagan ng foul. Ang final score ng Game 1, 108-105. Lamang din sa 3-point area ng malaki yung Minnesota. Sa Game 2 naman, 109-108. Lamang sa free throws no ng Minnesota, 26-32 out of 15 out of 22. 11 points discrepancy agad. Na-level naman ng Dallas yung 3-point shot nila versus Minnesota. Minama ng Dallas sa points in the paint yung Minnesota 54-42 nung Game 2. Sa Game 1, 62-38 dahil sa Twin Tower ng Dallas na si Lively at si Gafford. Yung isang play pa nga kanina na wala ng control si Kyrie sa bola, naibato niya pa yung kay Lively at naidunk pa. Karamihan pa ng play galing sa dalawa, lob pass. Either mula kay Kyrie or kay Luka. Dalawang big man din naman ang meron sa Minnesota. Pero yung Dallas naging bagong Lob City. Kahit si Anthony Edwards nakascore ng 21 points sa Game 2, dun sa crucial part ng game nawala siya. Nakakascore naman siya pero hindi yung nakaka-atake ng todo. Katulad nung huli mga series. Nahuhuli siya sa switch or kaya sa pick and roll. Nung first quarter naka 10 points pa si Edwards, naiiwan niya pa yung depensa. Pero naka-adjust no ng Dallas. Sinasalubong na kasi nun si Edwards ang dalawang player pa mula sa Dallas. Nag-extend din ang rotation ng Mavericks samantalang yung Minnesota stick pa rin sa 8 players. May nakabalik naman sa 0-2 deficit. Ganito rin naman ang nangyari sa Minnesota nung semis. Naka 2-0 sila, nahabol sila ng Nuggets. Wala namang imposible. Pero ito yung X-factor dun, si Anthony Edwards. Para makabalik ang Minnesota, kailangan bumalik din yung mala Michael Jordan na laro niya. Hindi na nga rin nakakapan-trash talk si Edwards. Galit naman yung mga fans sa Minnesota kay Draymond dahil minaliit niya nung semis, lalo na si Tito Rudy. Kahit si Reggie Miller, kinall out ng mga fans nung sinabi niyang napagod si Anthony Edwards na inamin din naman niya. Yung sinabing bago ni Draymond sa kanyang podcast na sa interview pa lang pinakita agad ni Edwards kung ano yung weakness nila. Dahil mukhang tama si Reggie Miller at itong si Draymond Green. Nung nasa 7-53 mark hanggang 5-31 mark ng last quarter, tabla nun ng score sa 90 hanggang 96. Di umano, wala nun si Anthony Edwards dahil gumagamit ng oxygen mask sa may tunnel. So, hindi naman bago na gumagamit ng oxygen mask yung mga player kapag nasa game. Pero yung parang tinago kasi na hindi makita ng kalaban. Sa crucial minutes pa siya nawala. Napagod ulit si Anthony Edwards at nahihirapang matapos yung game. Sa playoffs, ang record ng Minnesota sa road games, 5-1. Maganda pa naman ang record na yon, kaya hindi imposibleng mahabol pa nila. Pero yung sitwasyon ni Edwards ang X-factor. Lalo na kung ang babantayan niya sa buong game si Kyrie. Kaya niya kasing bumasag ng depensa, mabilis pa. Hindi siya basta-basta masya-shutdown. Yung scoring pa ng Dallas, may combine na 20 points sa loob ng paint kina Lively at Gafford. Hindi mo pa alam kung i-score ba si Kyrie or naghahanap lang siya ng papasahan sa taas ng ring, kay Lively man or kay Gafford.